Let's go! Let's go, Banateros. How are you? How are you? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ayan. Kakagaling lang natin sa labas. Anong oras na ba dito ngayon? Ngayon ay tila mo mag-alas 10 na kasi 1 hour ahead ang Japan sa 1 hour ahead ang Japan sa Maynila, Pilipinas. Kaya eto, kakagaling lang natin sa labas, nag-dinner tayo and nag-check ako kasi isang ilaw lang ang dala ko dito, so kailangan kong dagdagan. Nag-ikot-ikot ako dyan sa may Shibuya, wala akong nakita Meron akong binilan nitong ilaw ko nung nakaraan itong ilaw ko. Pero hindi ko matandaan kung saan, kung dito ba sa Shinjuku o sa Akihabara. Pero siguro bukas try ko magpunta ng Akihabara para maghanap ng ilaw para pag nag-vlog tayo, kasi yung vlog ko sa YouTube kanina, daylight lang yun. Meron lang akong isang ilaw tapos daylight. Kailangan ko pa isa o at least isa pa o para maliwanag. Tsaka palitan ko na rin yung ilaw ko diyan sa Pilipinas para maliwanag. Asan si Banat Bay? Wala pa si Banat Bay. Nandiyan pa sa Pilipinas. Pupunta si Banat Bay dito next week pa. So kaya sinasamantala natin na wala pa siya. Dahil kapag nandiyan na siya, nako po, hindi na tayo makakagala dahil malikot yan si Banat Bay. Saan gustong nagpupunta niyan. So today is Monday dito sa Tokyo, Japan. So nandito ako sa aking hotel. Yan. Oy, Jay Guevara, mabuhay ka. Kamusta naman ang iyong araw? Oo. Nagano kanina, Jay Guevara. May binili ko dito. Pero gusto ko lang makita kasi gusto kitang inggitin kasi kanina nagpunta ako sa na-addict kasi ako ngayon dito sa sapatos na to. Lang na-addict ako ngayon, Jay Guevara, sa Adios Pro 4. Kasi nito. Napaka-gaan, napaka-lambot. Tsaka 39 millimeters yung yung height niya, and napakalambot. Ayan, ang lambot So ang sarap nitong gamitin. Wala nitong colorway na to sa Pilipinas, Jay Guevara. Itong beige purple. Wala nito So Light Strike Pro, Adios Pro 4, Pull Tab. Hindi to collab. Pero nito. Oy, Admar Villando, shout out sa'yo. Bumili ako kanina kasi try mo punta sa Shohoku, malapit sa Kainan. Halang yan naman, yan, Slam Dunk yan kayo talaga, ganyan si Francis Leo Marcos, bobo kasi yun. Yung Francis Leo Marcos, kaya minsan pag may nagko-comment sa kanya sa live, pag binasa niya, hindi niya alam na yung binasa niya lyrics pala ng kanta, hindi niya alam yung binasa niya tawag dito, pangalan pala ng anime. Buti na lang matalas ako. Yan si Shohoku, tsaka si Hainan. Slam Dunk yan, ikaw talaga Sinusubukan mo ako Admar Villando Oo, pero yun nga, Admar, saan ba nakabili ng ilaw? Kasi kailangan ko ng ilaw, madilim kasi ito ngayon, nakabukas isang ilaw, kailangan ko at least dalawa pa. Maganda kasi itong ilaw ko, type C to. Tumatagal siya ng 3 oras na bright 3 oras. So kailangan ko maghanap ulit ng ganito para maliwanag yung maliwanag yung vlog natin. Medyo madilim kanina Hindi ako naka-picture sa nung gathering natin sa OVP. Ay, Moises, hindi nag-picture tayo. May picture tayo, ikaw yung mahaba buhok, di ba? Yung pogi. Meron tayong picture. Weak ang signal, talaga ba? Maganda naman yung signal dito. Maayos naman yung signal dito ng Ginternet natin. Tapos yun, napansin ko lang, tama nga si MJ Mondear. Kung nandiyan dyan, ay Admar, itong binigay sa akin ni Banat na pamasko niya sa akin to, itong Holy. Na Holy Land.
na mic. Pag Facebook Live, hindi nga siya tawag dito, ring light. Tapos kami na sa gitna. Parang naman akong baklang TikToker noon, Admar. Di, maganda yung ilaw ko ito. Oh, yan, itong ilaw na to. Ano to eh? VGIM. Maganda to ilaw na to eh. Kaya ito yung gusto ko. Kaya palitan ko na yung mga ilaw sa bahay. Oy, Mick Palma. Size 9 ka. Oh, ganda ng bago kong binili. Kasi kakabili ko lang kakaregalo lang sa akin ni Banat Bay nung Adios Pro 4 ko eh. Na, Japanese collab din yun. So, ngayon bumili yung bago. Oh, para meron akong pang dito. Kasi, mag-workout ako everyday, may dito eh. Merong malapit dyan na Anytime Fitness, mga 150 to 300 meters away lang. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito sa Japan, tuloy-tuloy pa rin yung OMAD natin. 1 meal a day pa din tayo. At saka, ayun nga, pinadala na ko ni Doc Miguel Baker ng baon na Baker Slim. O, papakita ko lang sa inyo. O, so, ito, naka-fridge lang to. Ayan. Ito yung aking Baker Slim for 30 days. Yan. So, ituturok natin yan sa ating Bilbil, GLP-1 yan. Thank you very much, Doc Miguel Baker, sa iyong pag-aalala. Kasi sabi ko sa kanya, Doc Miguel, baka mapakain ako ng madami pagka nasa Japan ako wala akong GLP-1. So sabi niya, pumunta ka dito tapos bibigyan kita. Legit, akala ko hindi makakapasok dito sa Japan kasi nga nasa syringe siya gamot siya So binigyan lang ako ng medical certificate for weight loss. Tapos yun, hindi naman ako hinanapan ng Japan Customs ng certificate. So, okay naman, naipasok naman natin. Sabi ni Angelito Castillo, kamusta si Senator Bato? I think Senator Bato is okay naman. He's just taking precautionary measures. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung kaya nilang gawin kay Pangulong Duterte yung ipatapon sa ibang bansa for the sake of yung mga kalaban nila sa politika ay kanilang ma-eliminate, pwede at kayang-kaya din nilang gawin yan kay Senator Bato de la Rosa. So si Senator Bato de la Rosa ay currently in hiding kasi nga may bali-balita na lumabas na yung kanyang warrant of arrest. Sige, doon muna tayo kay Senator Bato bago tayo mag-open ng ibang topic. So, lumabas na daw yung warrant of arrest. According to, to Boying Rimulya, na alam naman natin, na gagawin ang lahat para lang mapagtakpan ng issue ng flood control project scandal ng mga principal niya, o amo niya, na si Bongbong Marcos Romualdez at saka ito si Sandro Marcos. So, Old School Pinoy, shout out sa'yo, idol. Ayan, heart sa'yo. So, si Senator Bato ngayon ay taking precautionary measures. Meron kasing sinabi si Harry Roque na si Boying Rimulya muna ang nagpakalat. Oo. Pantay kasi pag ring light or softbox light. Oo nga iisa kasi to. Kaya kailangan ko Admar tatlong ilaw para at least pumuti ako. So, going back dun kay Senator Bato de la Rosa, sinabi nga ni Boying Rimulya nung una, tapos di tayo naniwala, and then ito na nga si Harry Roque, which is nandoon ngayon sa The Hague. Hindi ko alam kung merong connection si Harry Roque sa ICC. Pero sabi nga niya na lumabas na daw yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. So sabi niya, wag kang magpapahuli. Kasi nga, napakadelikado. Hindi pwede na mapadala ka rito kasi kapag napadala ka rito, katulad ni Pangulong Duterte, di ka na makakauwi. So, medyo mahirap yon. Ang hirap kasi, okay lang naman. Okay lang naman. Arestuhin si Bato. Okay lang naman na humarap si Bato sa korte. Pero dito sa Pilipinas, yun lang naman ang pinaglalaban natin di ba? Na si Senator Bato ay dito sa Pilipinas itry. Si Senator Bato ay dito makulong kung makukulong sila, hindi ba? So sila? Hindi pwedeng sa ibang bansa because again, walang jurisdiction sa atin ng ICC and matagal na tayong nag-pull out from ICC
at alam naman natin na political ang ICC. So, kung merong korte na dapat maglitis sa mga kaso ni Pangulong Duterte, ni Senator Bato de la Rosa, nila Albayalde at kung sino pa yung mga involved dyan sa war on drugs case na yan, walang iba kundi dapat dito sa Pilipinas. So, diba? Salamat sa nag-send ng stars na si Maypang. Oy, Maypang! Thank you very much. Nandiyan yan sa Amerika. So, yun mga bossing. Para sa akin, tama lang na gawin ni Senator Bato ito. Hindi masama na sabihan ko si Senator Bato or sabihan ko na magtago siya because again, wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. Ang mahirap niyan, kung may kaso siya dito sa Pilipinas, na sinasabi ko na magtago siya sa batas, yun. Pero yung kaso niya kasi sa ibang bansa and yung korte sa ibang bansa which is ICC. Yung ICC na walang jurisdiction sa atin. So, pwede nating i-recommend at palakasin, i-boost ang moral ni Senator Bato de la Rosa as much as we can. So, wag ka magpapauli, Senator Bato. Miski naman ako kung ako si Senator Bato, gagawin ko rin yan. Bakit? Nagawa nga nila sa isang former president. Lalong-lalo na kaya sa di ba? Lalong-lalo na kaya doon sa isang senador lang. Mas kayang-kaya nilang gawin sa senador. Kaya nga, yun din ang sinasabi natin na kaya nga mayroong mga signature campaign na umiikot. Walang kulay yung signature campaign na yun at sinasabi nga ng signature campaign na yun na talagang baka sakali sa dami ng suporta na makukuha ng signatures na yun, ma-pressure ang Supreme Court na mag-rule or yun nga kasi 'di ba pinasasagot na sila tungkol doon sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte. So, ngayon, mga bossing, pinasasagot na sila. Baka sakali, yung mga pirma na makukuha natin, kung gaano karami yun, kasi voice of the people di ba? Vox Populi. Parang napakagandang show niyan tuwing Sabado. Vox Populi ng Banatero. So, di ba? Kung makikita ng Supreme Court na maraming pirma na nakalap ang signature campaign na yan, since that is the voice of the people, baka sakaling pakinggan ng Supreme Court na majority of the Filipinos ay talagang hindi natutuwa, hindi masaya doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Going back kay Senator Bato de la Rosa, miski ako, hanggat wala pang ruling ang Supreme Court na kailangan humarap sa local court ang isang merong warrant of arrest from ICC, wag siyang lalabas. No, wag siyang lalabas. Kasi gagamitin talaga siya nitong na to. Arlene, thank you very much sa iyong stars. So yan? Snowy, nag-PM ako para sa Noche Buena. Ano ba yung piniem mo? Baka mamaya nanghihingi ka na kagad ng pan Noche Buena ngayon. Hindi pa naman Noche Buena ngayon. Matagal pa yung Noche Buena. Sa ano pa tayo mamimigay? Sa 23. So yun, going back muna tayo kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung natin. Huwag kang magpapahuli. Kasi pag nagpahuli ka dyan, yari ka dyan, gagamitin ka ng administrasyon na to para mapag-usapan ka. Imagine mo kung 1 buwan, 2 buwan na pag-uusapan ka, 2 buwan na magkakaroon ng mga rally tungkol sa'yo, tungkol dito sa pagpapadala sa'yo sa ICC. Makakalusot na sila ng 1-2 buwan. Ang bilis pa naman makalimot ng mga Pilipino. Madali nilang makakalimutan yung mga ginawang katarantaduhan at kabulastugan nitong administrasyon na ito. At minsan, para mapagtakpan nila yung isang katarantaduhan, gumagawa sila ng panibagong katarantaduhan. Ganun katindi mga yan. Kaya nga, di ba, sinabi ko nga sa inyo, kung babalikan ninyo mula nung 2022, pag upo nila hanggang ngayon, bilangin nyo at ilista ninyo yung mga matatandaan yung ginawa nilang katarantaduhan sa bayang Pilipinas. Di ba? Hindi nyo makukomplete yung listahan kasi sobrang dami. Sa sobrang dami ng kahayupan nila, nalilito na tayo. Kasi ako, pagka inisip ko, ano ba yung mga ginawa nilang kagaguhan? Unang-una sa lahat, yung ginawa nilang kabalbalan kay General Bantag. Si Bantag, ang ganda-ganda ng palakad, dyan sa Bilibid, bigla nilang hinayo, bigla nilang, pinatay nga si Percy Lapid. Binabanatan ni Percy Lapid, administrasyon ni Marcos, ang binabanatan ni Percy Lapid, si Boying Rimulya, yung mga pogo, tapos biglang namatay, pinasinisi nila yan kay Bantag. Tapos para matanggal si Bantag doon sa Bucor, tinan mo ngayon ang Bucor, yung Bucor, napakadami na naman daw droga diyan. Bumalik na naman daw sa katarantaduhan yung mga tao diyan.
O, di ba? So, yun, pagkatapos nun, pangalawa, yung kay Tevez. Di ba? Si Tevez, maayos naman, congressman, tapos biglang may nangyaring krimen doon sa Pamplona, isinisi na sa kanya. Wineponize pa yung yung anti-terror law o ginamit sa kanya, ginawang terorista si Tevez para ma-freeze yung assets niya. Tinanggal pa siya sa Congress dahil sa pagbubudots daw niya. Unethical daw. O, di ba? So, yan yung mga unang nangyari. And then pagkatapos niyan, ayan na, lumabas na ngayon yung unang tinanggal nila ang Presidential Anti-Crime Commission. O, di ba, katarantaduhan yan. Mantakin mo, lumalaban sa corruption yung Presidential Anti-Crime Commission, tinanggal nila yan. Pangalawa, yung ginagawa ni Pangulong Duterte na pagdurog sa mga smuggled na mga vehicles na nahuhuli diyan sa customs. Winawarak yan ni Pangulong Duterte no. Binago nila yan. Tinanggal nila yan. Sabi nila, kailangan natin ng pera. Gamitin natin yung mga sasakyan nila. Ipa-auction natin para may pera tayo. Ay, putang ina. Akala ko pa naman, kailangan ng pera. Tapos, yung pala, nanakawin lang yung pera. O, hindi ba? So, pagkatapos niyan, yung mga sa smuggling, nagkaroon na ng problema sa asukal. O nag-angkat sila ng asukal nang hindi naman tayo wala naman tayong shortage ng asukal. So smuggling, hoarding ng asukal, smuggling, hoarding ng bigas. Pagkatapos niyan, smuggling, hoarding ng sibuyas. Sunod-sunod na 'yan, mga bossing. Yung mga pagnanakaw, pagkatapos niyan, Maharlika Investment Funds. Pagkatapos ng Maharlika Investment Fund, walang nangyari. PDIC, yung pera, kinuha din. Pagkatapos ng PDIC, nagbenta ng ginto ng Central Bank. O pagkatapos nun, di rin nila naipaliwanag yun. O tuloy-tuloy na. Yung PhilHealth, pera ng PhilHealth, kinuha yung budget para sa isang tulay na napondohan na. Mantakin mo, kumuha sila ng pera sa PhilHealth para ilagay doon sa tulay na napondohan na nga yung tulay na yun. Hindi ba? So, doon pa lang malalaman na natin na puros kabalbalan talaga at kabulastugan talaga itong administrasyon na to. Yan yung mga series of problems, series of issues na ginawa nitong administrasyon na to, na if you're gonna backtrack and iisipin mo kung ano itong mga ito, na malilito ka na. Malilito ka na kung ano yung talagang main na issue or main na kahayupan na na ginawa nila. And continuous yan. Continuous. Insertion, allocables, flood control projects, ghost projects, may mga namatay na sa Cebu dahil sa dami ng mga maanumalyang proyekto and so on and so forth. And kalahati pa lang yan ng termino nila pero napakarami ng kanilang mga ginagawa. Oh, wait lang ha. Oh, babayaan niyo yung mga natin na yan. Pabayaan niyo yung mga tawag dito. Ayan, iyan na natin to. Oh, yan. Oh. Pabayaan niyo yung mga basher. Wala namang kwenta yung mga basher na yan. Mahihinang mga nila lang yan. Hindi tayo kayang i-derail ng mga yan. So, ayan shoutout sa lahat na nanonood maraming salamat. So yun yung dami ng issues ngayon. Kaya kailangan nilang pagtakpan yun. At continuous yan. Come 2026, come 2027, 2028, dire-diretso na yan mga bossing. Dire-diretsong pagnanakaw, dire-diretsong kahayupan at dire-diretsong puros kabalbanan ang gagawin ng mga yan. Kaya magbantay lang tayo. So, kailangan talaga nilang gawin itong mga ganitong cover up, mga smoke screen, kailangan nilang gawin yan para malihis ang issue sa kanila. Kasi hindi na sila makakatakas yung nakikita ninyo na pakikipagbati nila, kunyari, sa mga Duterte kay Inday Sara, yung sinasabi nila na meron daw silang for the sake of unity, they're willing to dialogue with the Dutertes and Inday Sara. Wala yan. Isa lang yan sa the fact na nakikipag-ayos na sila, alam na nila na wala na silang patutunguhan. And lagi nating sinasabi, no matter how long this remaining 2 years is going to be, no matter how dark it may be, yung 2 years na yan, it will end.
matatapos yung ano na yan, matatapos yung 2 taon na yan. At pag natapos yung 2 taon na yan, dire-diretso na yan. Uubusin ni Inday Sara lahat ng mga komunista dito sa Pilipinas, uubusin ni Inday Sara lahat ng mga magnanakaw na yan, yung mga ano, yung mga troll na yan, yung mga nagbabayad sa mga yan, ayan, dire-diretso na yan, uubusin lahat ni Inday Sara yan. Kaya pabayaan nyo lang yung mga yan na troll dyan, di man tayo ano yan, apektado dyan, di ba? So, yun lang yan, mga bossing. Bato de la Rosa, huwag kang magpapahuli. Galingan mong magtago. Kasi delicate yan. Di ba? Delicate siyang mga ganyang galawan nila. Gagamitin ka nila para maano ka. Para ikaw ay kumbaga maging instrumento para makalimutan ng taong bayan na ang totoong issue, totoong magnanakaw ay ang pamilya Marcos. 3 generation yan ng mga magnanakaw. Nagsimula yung henerasyon ng mga magnanakaw ay sa Marcos Sr. Tapos may bagong henerasyon ng magnanakaw, si BBM. Pucha, hindi pa tapos yung henerasyon ni BBM. Meron na kagad sumunod sa kanya. May nagmana na kagad ng corona. Ang prinsesa ng mga kawatan. Ang prinsesa ng pork barrel. Diyan sa Kongreso. Tingnan nyo naman, kabata-bata pa. Hindi ba kabata-bata pa? Netong anak niya na si Sandro Marcos, di umano ay nanakaw na. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga bossing. Kaya ready lang kayo. Kalma lang kayo. Dahil uubusin lahat ni Inday yan. Maniwala kayo. Walang peace talks dyan. Yung mga komunista na yan, wala yan. Puro yan. Puro sa matutunaw lahat yan. Di ba? Ano na? Pasok mga bashers. Pasok mga bashers. Sabi ni Agustin, magpapasko si Digong sa kulong. Okay lang. Okay lang sa amin yun. Bakit parang sa'yo hindi okay? Okay lang sa amin yun. Magpapasko siya dun. Ganun talaga buhay. Pero huwag kayo mag-alala. Matatapos din yan. Tsaka ready naman si Pangulong Duterte. Ready naman siya dyan. Huwag kayong mag-alala. Dahil Dahil si Pangulong Duterte ay alam niya naman yung sinakripisyo niya. Di ba? Kalma lang kayo. Pabayaan niyo yung mga bashers ko kasi favorite ako ng mga yan eh. Lagi nagpupunta yung mga dito para manood, para may matutunan. Tama naman na may mga basher dito para may matutunan. Kasi pag tinanong mo yung mga basher na yan, kung anong magandang nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, walang may sasagot yung mga yan. Walang may sasagot yung mga kumag na yan. Kaya, layan, mga ganyang style nila. Ano pang gusto ninyong Ano pang gusto ninyong pag-usapan natin? Bukod dyan kay, tawag dito, bukod kay Senator Bato. Ano pang gusto ninyong itanong? Ilagay nyo lang dyan mga bossing kung ano pa yung mga gusto nyong itanong para natin. Para natin. Sagutin natin yung inyong mga tanong. By the way, meron na tayong 19,000. Meron na tayong 19,000 meron na tayong 19,000 sa may GCash natin na na ipapamigay natin sa December 23. So thank you very much doon sa mga nagdagdaga. Kasi ang pledge ko diyan 30K. So meron ng 19, tama ba? Ay 16. So 30K plus 16, so konti na lang aabot na tayo sa at least 50. Umabot tayo ng 100 na mabibigyan. That's good. Di ba? Ganyan lang yan. So kalma lang mga bossing, pabayaan natin yung mga supot na nagpapapansin diyan sa chat box. Dapat mas marami kayong tanong kaysa sa mga comment ng mga support. Pero tama yan, okay yan kasi naman yan. Dagdag views din yan, tapos dagdag din yan, dagdag
engagement yan. Kaya tama yan mga bashers. Comment lang ng comment mga bashers para meron tayong dagdag engagement. Kumikita ako dyan. Oo, dadami pera natin lalo niyan. No, marami tayong pambili ng mga gadget, di ba? Oh, kaya ano lang yan, ano lang natin yan, pabayaan lang natin yan dahil walang mga shota yan. Walang mga ano yan, walang mga love life yan. Kaya naka-standby yan dito sa channel natin para mag-comment. Pero maganda yan, maraming comment, mas maraming engagement. Oh. Binabayaran tayo ng Meta dahil sa mga comment na yan. Kaya sige, comment lang ng comment para kumita tayo. Hi, Kwentong Barangay! Mabuhay kayo. Oh. Yung Bukana Bridge na inaangkin, o nga, inaangkin nila yung Bukana Bridge, ano? Hindi naman kanila. Galit sila sa China, pero inaangkin nila yung gawa ng China. Oh, so ganyan kabobo yung mga yan. Tapos palakpakan sila. O ito naman kay Bing Guanzon. Sabi ni Bing Guanzon, galit daw yung mga Dilawan Tae, tsaka mga loyalista sa China, di ba? Oo. Pero, kinampihan nila yung Chinese na kaaway ni Bing Guanzon. No, ngayon, ginagawa silang tanga ngayon ni Bing Guanzon. 'Di ba? Napakaraming mga interview ni Bing Guanzon ngayon at binabalahura sila, 'di ba? O, sabi ko nga sa inyo, pinanood nyo ba? I-share ninyo Ipanoorin ninyo yung panoorin ninyo yung aking reels na ginawa. Marami pa akong mga reels na i-upload dito sa Facebook. Iyan niyo lang. Tawag dito share niyo lang. O yun nga pala, by the way, yun nga may dito sa Japan, nagpapa-signature campaign kasi sila Anharot eh. Si Anharot nasa Paris, nagpapa-signature campaign. Dito sa Tokyo, since I'm gonna be here for 1 full month, titingnan natin kung makakatulong tayo sa signature campaign kasi wala akong materials eh. Kanina, mini-message ko si Joey sa live niya, hindi naman siya sumasagot eh. So, ewan natin, hindi natin alam kung papadalan ako ng mga soft copies na ipapaprint na mga for signature campaign, mga QR codes. Tingnan natin kung papadala sa atin. Pag pinadala sa atin yung mga materials na yan, tayo. Magsi-signature campaign tayo dito sa Tokyo. O ako yung nandito sa Shinjuku, Kabukicho area. O nandito ako nagwawaldas ng pera. O kaya pahinga yan. Ginagawa ko talaga yan every year. O kasi sabi ko nga oy Leo, Coach Leo, shout out. O kasi nag-iipon ako isang buong taon para dito talaga sa Japan. Kasi ang Japan ay ito ba yung Google Drive? I-send mo naman sa akin yan, Kwentong Barangay, sa Messenger para ma-open ko yung link na yan. Tapos maghanap ako ng printer dito at ipiprint ko yan. Dito sa hotel, sa baba ng hotel ko, may printer dyan eh. So paprint natin yan. And then kapag meron akong mga Filipino na mamimit dito, bibigyan natin sila ng mga i-fill out. Bibigyan natin sila ng mga i-fill out and then i-add natin dyan sa mga signature campaign. Di ba? Sarap-sarap niyan mga bossing. So magkita-kita tayo dito sa Kabukicho area, mga Pilipino na nandito sa Japan, sa Tokyo. Kapag may time, kita tayo, tapos mag-sign tayo doon sa signature campaign para kay Pangulong Duterte. Kasi worldwide ito. Maganda rin kasi ito na para makita ng aside from, kasi ang sinasabi ng ICC na ito daw mga demonstration sa buong mundo, funded. So, ipakita natin na hindi funded ito. Ipakita natin na nagvo-volunteer tayo, nagbabayanihan tayo. Katulad ako, I'm supposed to be having a vacation dito. Tapos mag-zoom na lang ako sa Vox Populi, yung show namin diyan sa yung show namin diyan sa SMNI. So pero the whole week gusto ko lang din mag-rest kasi nga dito nga talagang iniipon ko talaga
yung pinag-iipunan ko talaga yung pagpunta ko dito sa Japan kasi ang Japan is like my third home. Ang first home ko syempre Maynila, then ang second home ko is Davao dahil solid ang Davao. Tapos ang third home ko is ito talaga Japan. Kami ni Banat Bay talaga for I think 4 consecutive years na kaming nagki-Christmas and nag-New Year dito sa Japan. O talagang dito kami kasama ng family niya, dito na kami nagki-Christmas and New Year. Nakaugalian na namin 'yun. So ano kami, nag-iipon kami for this. So kasi medyo magastos talaga dito. Ang hotel dito at least 10 to 15,000 per day. So imagine kung magstay ka dito ng 1 month, gagastos ka dito sa hotel pa lang, gastos ka na ng mga 300-400,000 hotel pa lang. Siyempre kakain ka pa, tapos mag-aano ka pa, tawag dito, pampamasahe ka pa, o syempre magsha-shopping ka pa. So talagang magastos. Pero pinag-iipunan talaga namin 'yan. Isang buong taon talaga na nagtitipid kami ni Banat Bay para pagpunta namin dito, hindi kami magtitipid. Kasi ako pag nandito ako sa Tokyo, gusto ko talaga dito sa Tokyo. Dati Osaka, pupunta kami diyan sa may Sapporo, diyan sa basta diyan sa malamig, sa may bandang north, nagpupunta kami diyan. Mas marami talagang magagawa kapag dito ka sa Tokyo. Kasi lalo dito sa area namin, yung favorite na area namin ni Banat Bay, which is yung Shinjuku Kabukicho, 24 oras yung dyan. Yung mga bar, yung mga restaurants, 24 oras. Kaya anytime, tulad nito, mamaya pagkatapos natin mag-vlog, kwentuhan, lalabas ako, magkakape-kape. So, yan. Tsaka yun, malapit nga dito sa gym. Kaya, ideal talaga sa akin tong area na to. So, magastos, yes. Pero yan ang masarap kasi yung inipon mo, pinaghirapan mo, ginagastos mo. Hindi ka nagnanakaw sa taong bayan. O imagine ninyo, I'm here to spend money. Tapos magdo-donate pa ako doon sa ating mga kababayan ng 30K na ipapamigay natin. Buti na lang may nagdagdag ng 10, so meron ng 40. Tapos meron pang 3 na pumasok kanina sa GCash. So meron na tayong at least mga 40, I think 46 or mga 46 to 50 na yung ating matutulungan. Si Anharot hindi pa kasi nagpapadala eh. Pero sa ano pa naman 'yan? Sa December 23 pa naman tayo ng hapon mamimigay para sakto kinaumagahan may pang na sila. Meron na silang pang dagdag sa budget nila for Noche Buena. Diba? So ganyan lang. Tulungan lang tayo, bayanihan. Ganun din ang gagawin natin dito sa signature campaign. Yun din ang gagawin natin dito sa signature campaign. Makuha natin yung mga yung QR code, yung data, paplaruhin natin, and then every time na meron tayong barateros na mamimit dito na gustong mag-sign, then magsa-sign. Para tulong na rin natin kay Pangulong Duterte. Initiative ito sabi ni Snowy, magdadagdag ako pang Noche Buena. Ayan, sige Snowy, magdagdag ka. Ilagay mo dyan, Anharot, yung GCash natin para kung may gustong magdagdag. Papakita ko sa inyo, screenshot ko sa inyo yung actual na GCash natin para alam niyo kung magkano yung pamimigay natin total. Tapos ilalagay natin lahat. I-blur ko yung number ng mga nanalo, ng mga mapipili ni Anharot, namin ni Anharot. I-blur natin yung number. Papakita natin lahat yung mga mga mananalo ng plus 1,000. Sayang din yan. 'Di ba? Shout out kay Jess, mabuhay. 'Di ba? Di napagod. Tingnan niyo, napagod yung mga troll at saka mga basher. Ganyan talaga pag di mo pinapansin, hindi naman makakatagal yan dito na manonood 'di ba? Magsisilayasan din lahat 'yan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, wala namang kasing effect sa atin yan. Yung mga bashers na yan, walang effect sa atin yan. No matter gaano sila kabastos, mas bastos ako sa mga yan Tsaka makikipagtalo ka sa basher. Makikipagtalo ko doon sa mga naghahamon ng debate. Putang ina, si Bongbong nga, minumura ko si ayan nandiyan yung ipipin ko. Pin comment. Ayan. So, nakapin na dyan yung ating GCash. So, may mga, kung sinong may mga gustong magdagdag. Si Ate Mayel Pau. Ate Mayel, thank you very much. Nag-send siya ng 3K. Sabi niya 3 tao daw yung niya.
yung bibigyan niya ng tig 1,000. O yan. So 30 na sa akin, may 10 na nagpinadala, tapos 3 kay kay Mayel, tapos may nagpadala ng 3 pero hindi pa nag-message sa akin eh. Oo eh. So tingnan natin kung kung ilan pa yung madadagdag. Siyempre, mas maraming magpe-pledge, mas marami tayong matutulungan, di ba? Pero dito tayo sa Pilipinas tutulong, ha? Hindi na tayo tutulong sa mga OFW. Yung mga OFW, kapag meron kayong sobra, extra, isa, kaya ko mag-pledge ng 2. Basta 1,000 pesos per family yung ating ibibigay, i-GCash para meron silang dagdag Noche Buena. Kung meron silang 1,000 na original na budget, madadagdagan pa ng another 1,000, di at least maganda, hindi ba? At least man lang itong Pasko. Malay mo, maging successful yung ating Noche Buena tulong package, gawin ulit natin ng medianoche yung pang New Year, di ba? Tingnan natin kung gaano karami yung ating malilikom. Fundraising ito para naman sa mga kababayan natin Pilipino na naghihikahos ngayon. Mahirap talaga, kailangan talaga magtulong-tulong tayo para sa mga kababayan natin. Kasi okay na yung ko. Okay na yung Noche Buena, yung Noche Buena ng family ko. Nung umalis ako ng Pilipinas, yung allowance ng mga magulang ko, iniwan ko na sa kanila yung for the rest of the month. And papadalang ko na lang sila ng for Noche Buena and Medianoche. Pero ako dito, okay na ako dito kasi since magkasama nga kami ni Banat Bay, Noche Buena at Medianoche, mayaman yun. kaya tawag dito, libre na yung libre na yung Noche Buena at saka Medianoche ko. Isang tao lang naman ako. Mahina naman na ako kumain. Isang beses na nga lang ako kumakain ulit sa isang araw. Kanina, coffee lang ako. Tapos, nag-dinner ako, mga 6 o'clock na. And then, yun na yung meal ko for the rest of the day. So, somehow, may matitipid pa rin naman ako dito dahil nga, ang kain ko isang beses lang. So, na natin yun. I-pledge na natin yun sa mga kababayan natin. So, whoever wants to help, kasi si Banat Bay meron din 500 pesos yata yan, anharot, bawat isang tao kada may masagot na tanong niya. Dito naman sa atin, Noche Buena, para masaya naman, maganda naman ang ating Noche Buena, di ba? So ano pa mga gusto ninyong pag-usapan? Ano pa yung mga topic na gusto ninyong pag-usapan? Napag-usapan na natin yung kay Guanzon, wala na yun, okay na yun. Saan pwedeng magpa-GCash? Ayan, nandiyan po nakapin, Leila Marqueses. Yung ating GCash nandiyan diyan. Pinin ko para makita nila. Si Kaldita, sana mapili ako. Mayaman ka na eh. Pagka ikaw may budget ka ng 2,000, huwag ka na sumali. Bigyan na natin doon sa mga walang budget, ha? Yung mga nangangailangan, okay? Kada 3 makakasagot ng tama, 500. So 3 katao pala yan yung kay Banat Bay. Yung sa atin naman, simple lang ang mechanics natin. Kailangan naka-follow lang dito sa channel, naka-subscribe sa Boss Dada 2.0 at saka dun sa Boss Dada TV at nag-share ng mga videos. Natin yan. Magsisend lang naman sa atin ng screenshot sa Messenger na naka-follow, nag-share ng videos and then yun na yun. Mananalo ka na ng 1,000 pesos na pandagdag. Hindi natin sasagutin yung buong Noche Buena kasi hindi, kahit 1,000 actually, kahit 1,000 lang yung budget, hindi kaya hindi kasya. Hindi talaga kasya. 1,000, napakahirap pa yan pagkasyahin talaga sa Noche Buena. Boss Dada, nag-signature campaign din kami dito sa Taiwan. Rica Enriquez, thank you very much. So, maliit na bagay yan, para sa maliit na bagay yan pero napakalaking tulong yan para sa moral ng mga Duterte and na-appreciate yan ng mga Duterte yung ginagawa ninyo for them. Les Papri, welcome to Japan, thank you very much. So ayun nga, natin yan. So 1,000, napakahirap yan napakahirap pa rin pagkasyahin yan. Kulang na kulang pa rin kasi sa 1,000 makakabili ka lang dyan ng mga 2 kilong ulam tapos kanin and then inumin, yun lang. Kaya nga yung 500 nila, talaga yun hindi talaga uubra yun, hindi talaga kasya yun So, lang talaga. 1,000, yung sa akin, hindi yun pang Noche Buena nyo, na yun na yung gagamitin nyo. Hindi, kung meron kayong mga additional, may 100 kayo, 500 kayo, 1,000 pa,
madadagdagan ng another 1,000. So, ano yan? Kahit pa paano, maayos-ayos na yan. Sa 2,000 pesos, makakapagluto ka na ng 2 putahe at saka may fruit salad ka na niya, may dessert na. So, okay na yun. May matitira pa for the next day. So, meron ka pang, may makakain ka pa sa susunod na araw, sa araw ng Pasko mismo. So, yan. Si Snowy Tora, ikaw ba yung nagpadala ng 10K? Hindi kasi nag-send sa akin ng message yung nagpadala ng 10K. Meron nung nakaraang vlog night, live natin dito, merong tawag dito, 10,000 nagpadala sa GCash natin. Kaya yan, tawag dito. Kaya maraming salamat sa iyo. Yung maraming salamat sa iyo sa iyong kilala mo na kung sino ka. Hindi ko lang kasi natandaan yung pangalan pero nag-send sa atin ng 10K sa GCash natin. So far, yung mga nag-send na sa GCash natin, parang 19 na katao na yung matutulungan. O plus yung pledge ko. So madami-dami na yan, magsi-50 na. Di ba? Oy, SARS Tuazon, diyan sa Bicol. Shout out. Hindi ka pa nagpapadala. Thank you na din in advance, Snowy. Hindi kasi parang ganyan yung pangalan, nagpadala sa akin yung nakaraan. Hindi kasi siya mismo nagpadala yata, pamangkin niya o kamag-anak niya. O kasi nasa ibang bansa siya. Usually naman yung mga generous naman na mga kababayan natin nasa ibang bansa Di ba? Ano pa ba yung mga issues ng natin? Yung kay yung nagtataka ba kayo bakit namin or bakit ko pinagtatanggol si Bong Revilla? Ako hindi ko sinasabing hindi siya guilty. Pero ang sinasabi ko, lahat noong mga binibitawan nung DPWH USEC, lahat yun hearsay Hearsay lahat yun. So, pwedeng gawa-gawa lang yun. Kasi, nung unang dumating siya sa hearing sa Senado, wala naman siyang sinabi na gano'n. Tapos biglang nadagdagan na lang ng nadagdagan Ang nakakapagtaka kasi dito, katulad nung sinasabi ko sa inyo, si Boying Rimulya at ang pamilya ng mga Rimulya, politiko din yan sa Cavite. At itong si Bong Revilla ay ang pamilya din yan, mga anak niyan, asawa niyan, politiko sa Cavite. So, merong political agenda dito sa pagdawit kay Bong Revilla sa issue ng flood control. Kasi kung titingnan ninyo, nakulong na si Bong Revilla sa PDAF Ang tagal niyang nakulong only to find out na not guilty sila, di ba? Ang tagal nilang nakulong tapos not guilty sila. Kaya nga nanalo siya ulit na senador kasi nga napatunayan na wala silang kasalanan doon sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Siya, si Jinggoy, nakalaya sila Si Jinggoy lang yata yung merong isang kaso pa na nakamotion. Pero si Bong Revilla, na-acquit siya. Bakit ba tayo nagagalit kay Bong Revilla? Nagagalit lang naman tayo kay Bong Revilla kasi nga tumakbo siya sa under ng unity, may alyansa kaya naman siya tumakbo sa alyansa kasi nga presidente siya ng Lakas CMD. Dahil presidente siya ng Lakas CMD, nakipag parang yun ang direksyon ng kanilang partido na makikampi sa Partido Federal ng Pilipinas, PFP, yung partido ni BBM So tumakbo siya sa administrasyon ni Bongbong nung nakaraang eleksyon. Yun lang naman yung problema sa kanya Aside from that, wala Alam niyo yan si Revilla, madaling lapitan yan. Meron na rin kami mga nailapit diyan mga na-ospital. Oo, na hindi ka magdadalawang salita pag lumapit ka diyan talagang tutulungan yan So nakikita ko talaga na since ang mga Revilla nasa Cavite at itong Rimulya nasa Cavite at ang pamilya niya politiko din, kaya kinakana. Feeling ko lang kaya kinakana itong mga Revilla kasi nagbago ng nagkaroon ng supplemental affidavit Ibig sabihin dagdag sa affidavit itong Alcantara
Alcantara ba yun? Basta yung Yusek. Biglang, nung pangalawang ano na niya doon, punta niya na doon, biglang naiyak daw siya, biglang siya daw ay naliwanagan na daw ang kanyang utak. Bigla niya nang idinamay itong mga senador na ito eh. Kung makikita ninyo, di ba? Si Bong Revilla, natalo nitong nakaraang eleksyon. Tapos pumasok bigla si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So kung dinaya nila yung COMELEC, bakit hindi pumasok si Bong Revilla? So dito talaga makikita natin na mukhang meron silang hidden demolition job dahil traidor yung mga Marcos eh. Meron silang demolition job against dito kay Bong Revilla. So ako, hindi ko sinasabing may kasalanan, na wala siyang kasalanan. Pero hindi rin tayo makakasiguro na may kasalanan siya kasi wala namang ebidensya doon sa mga sinasabi noong whistleblower ko, no? Kasi ang dali naman maging whistleblower, lalo na kung babayaran ka o kaya ipipressure ka ng gobyerno. Ang dali maging whistleblower eh. Katulad niyan, yung kay Risa Ontiveros, kita ninyo. Di ba nagsalita yung alias Rene? Di ba? Ang daming sinabi nun. Ngayon, di ba nakakulong si Pastor Kibuloy, 10 ng mga kasamahan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Yung mga first level of leadership ng Kingdom of Jesus Christ. Biglang bumaliktad, di ba? Biglang bumaliktad itong alias Rene. So napakadali lang na maging isang whistleblower kung ikaw wala ka na, patapon na talaga buhay mo, wala ka ng silbi sa mundo, gusto mo na lang kumita, pwede kang maging whistleblower. Kita mo yung whistleblower kay Pangulong Duterte, yung Las Cañas at saka yung Matubato. Di ba? Dahil wala nang mga silbihan sa buhay, nag-whistleblower na lang sila. Para kumita sila ng pera. Ganun din, napakadali. Lalong-lalo na kung katulad ako yung Yusek ng DPWH. Maraming kaso na i-file sa akin at makukulong ako habang buhay. Napaka-vulnerable ko. Napakadali kong isway para magsabi ng kung ano-ano. Total naman, sira na rin naman yung reputasyon mo. Ito na, sabihin mo na tong mga statement na to. Kasi hindi ka naman initially hahanapan ng ebidensya eh, di ba? Hinanapan ba nila ng ebidensya yung nagsasalitang DPWH Yusek? Hindi. Ang hinanap lang nila, yun lang, testimonya lang. Sinumpaan lang niya yung testimonya niya. At dahil dun sa testimonya niya, lalabas na yung warrant of arrest dito sa mga senador na ito. Bakit si under oath din naman, si Guteza. Naglabas din naman siya ng mga pangalan. Katulad din noong nilabas na pangalan nung Yusek ng DPWH, under oath sila parehas, bakit yung mga pangalan na sinabi nitong Guteza, bakit hindi winawarrant ni Boying? Ibig sabihin, talagang palagay ko itong Yusek na ito ng DPWH, dahil DOJ Secretary pa si Boying Rimulya nun eh. So pwedeng during yung period of time na yon nahilot nila ito para ilaglag si Bong Revilla. Si Bong Revilla, kalaban nila yan sa politika sa Cavite. Di ba? Mga anak niyan. Tsaka isa pa. Bakit? Bakit? Magkakampi yan magkumpara yan tsaka si BBM Bakit kakanain siya ni Bongbong Marcos? Di ba nga, sabi nila pagka-addict, ganyan? Di ba? Kapag ka-addict, di ba ganyan, walang utang na loob Si Pangulong Duterte nga nakatulong pa sa kanila Si Inday Sara nakatulong sa pagkapanalo niya Si Pastor Apollo Kibuloy nga nakatulong pa kay Boying Rimulya at saka kay Bongbong Marcos, tinraidor pa nila si Bong Revilla pa kaya, di ba? So traidor talaga yung mga yan at si Bong Revilla napaka-vulnerable. Napakadaling sabihin o napakadaling maniwala ng tao na magnanakaw si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Kasi nga nakulong na sila noon sa salang PDAF na hindi hina-highlight na kaya sila nakalabas kasi na-acquit sila Napawalang sala sila. Wala silang wala silang kaso na, Boss Dada, try nyo pumunta ng Sulu. Sabi ni, saan yun? Basta, sige, pupunta kami dyan sa Sulu. Invite nyo kami, pupunta kami dyan. Kasi balita ko si Sir Jack may kaibigan dyan sa Sulu. Punta kami dyan. Basta may invitation, punta kami dyan. So, yun. Kaya ako, katulad din kay Bantag. Diba? Katulad din kay Teves. Na si Teves, di ko naman sinasabing mabait si Teves
di ba? Hindi ko naman sinasabi si Teves, matinong tao eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya ang mastermind noong patayan sa Pamplona, pero nag-recant yung 10 testigo eh. Yung 10 fall guy nag-recant eh. Inamin na nila na hindi si Arnie Teves ang amo nila at hindi sila yung pumatay, bumaril eh. So alam mo yun, hanggat walang conviction ng korte, hindi tayo dapat nagko-convict ng tao. Korte lang ang may karapatang mag-convict. Ngayon, dahil nga politiko itong mga sinama nila dito, yung tao ang dali ng manghusga. Si Strike Revilla okay naman sa amin okay yan mga yan. Si Strike Revilla okay yan. Hindi pumirma, kaya sabi ko bakit sinakripisyo or isasakripisyo ni Bongbong Marcos si Bong Revilla, kasi nga hindi pumirma sila yung mga yung mga congressman na mga anak ni Bong Revilla, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ngayon may mga kumakalat si Jolo Revilla na sinasabi niya na maganda pamumuno ni Bongbong Marcos dahil politiko siya, dahil may constituency siya. Dahil importante kay Jolo Revilla yung constituency niya, na kailangan niya talagang sumipsip sa administrasyon or else magugutom yung kanyang constituency. So naiintindihan ko pa rin yun. Pwede kong sabihin na pakyo ka, Jolo Revilla, kupal ka, hindi totoo na maayos na presidente si Bongbong. Pero naiintindihan ko siya somehow. Oo, naiintindihan ko siya. Alin Estuista, mabuhay. Hindi kasi ako nakapag-live sa Facebook sa YouTube. Di ba, kukunin ko to tapos i-upload ko rin sa YouTube para lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube meron silang mapanood na malupit na mga kwentuhan. Di ba? So ako yun. Nandoon ako, hindi ko sinasabing walang kasalanan si Bong Revilla. Hindi ko sinasabing may kasalanan siya. Ang sinasabi ko lang, politika ito, and mas matimbang sa akin na ginagawa ito ni Remulla ng administrasyon para malihis yung issue. Kasi kita mo naman, yung kay Inday Sara na may lumabas sa social media, sa Facebook na dokumento na yung request ng OVP nung pondo, yung 125 million na CIF, September pa lang ni-request na nila sa Malacanang. September. Ibinigay sa kanila kalahati na ng December. At yung yung hiningi nila na pera na yon, yung amount na yun na hiningi nila, September pa lang, meron ng pagkakagastosan yun. Nagigets yung ibig ko sabihin. Meron ng pagkakagastosan. So kasama doon sa paghingi ng pera ng OVP or ng DepEd, or kung OVP ay ng OVP, yung paghingi ng pera ng OVP sa Malacanang, kasama yung listahan kung saan nila gagastusin yun. So, ibig sabihin, nagbigay ng pera ang Malacanang sa OVP. Ibig sabihin, inapprove ng Malacanang kung saan gagastusin yun ng OVP. Kaya hindi dapat nagrereklamo ang administrasyon, lalong-lalo na si Claire Castro, dyan sa ginastos na sinasabi nilang CIF ng 11 days. Because, unang-una sa lahat, it was a request from the Office of the Vice President to the Office of the President, kasama yung documentation kung saan gagamitin yung pera na yun. It was approved by the Office of the President. That's why nag-allocate at nag-transfer sila ng pera sa opisina ni Inday Sara. Now, late na yung kanilang pagkakatransfer, matatapos na yung taon, hindi mo na pwedeng gamitin next year yung pera na ibinigay sa'yo ngayong taon. Kaya kailangan nang ilagay yun doon. Now, kahit 2 araw pa yan, kayang i-distribute yung pera na yan. Kasi nga, September pa lang nung hiningi yung pera na yan, nakalista na kung saan nila ilalagay yan. Planado na kung saan nila ilalagay yan. Hindi yan yung natanggap nila yung pera, bigla silang binigyan ng pera. O kaya, pengi ako ng 125 million, Mr. President. Tapos, walang kaabog-abog, walang documentation, walang reason kung ba't ka nanghihingi, basta ka nalang binigyan. So, bumagsak yung pera sa akin, 125 million, saan ko to ilalagay? Hindi yun ganun. Bago pa sila humingi, may plano na kung ano yung mga mangangailangan ng pera. Kaya nga sila humihingi ng amount na yun .
So, nakuha na ng opisina ng presidente yon, kaya nga niya inapprove at nagbigay siya ng budget. The fact na nagbigay sila ng budget, meaning inapprove nila yung request ng OVP kung saan ilalagay yung pera na gagamitin, na paggagamitan na yun. Napunta kay VP yon, inapprove ng Malacanang, so ibig sabihin, inapprove niya kung saan ilalagay yon. Nakukuha nyo, inuulit-ulit ko na para hindi nyo makakalimutan. So, napakalaking katarantaduhan talaga nitong pinapaikot nila na confidential funds ginastos ng ng 11 days. O kasi kung irereklamo nila yung Office of the Vice President doon sa 125 million na confidential funds na yon na galing sa Malacanang, dapat kasama yung Malacanang sa nirereklamo nila. Kasi bakit ka nagbigay ng pera kay Inday Sara nang hindi mo alam kung saan niya gagastusin yun? Sinasabi ba ng Malacanang na hindi nila alam kung saan gagastusin ni Inday Sara yun? Wala silang ganung pronouncement. Naka-allocate na kasi yun eh. Di ba ganyan yan? O halimbawa, bibili ka ng Noche Buena. Halimbawa, Noche Buena. O, bibigyan ka, manghihingi ka. Halimbawa, ikaw ay katulong o kasambahay. Hihingi ka ng pambili ng kakainin nyo sa Noche Buena, iluluto sa Noche Buena. O syempre, maglilista ka. Ano ba ang lulutuin natin? Minudo. Ano yung rekado ng minudo? Tutut. Ganun yun, naka-itemize yun. 1 kilong baboy, ganito. Patatas, carrots, hotdog, pasas, nakalagay yan dyan. O ngayon, sasabihin mo yung ngayon. O madam, ito po ang 5,000. O ito yung mga rekado, ito yung bibilin natin, 5,000. Ayan yun. O, so ikaw ngayon, magbibigay ka ng 5,000. Ibig sabihin, yung listahan ng katulong mo na handa sa Noche Buena, ina-approve mo, kaya mo nga siya binigyan ng 5,000 eh. Alam nga naman, binigyan mo siya ng 5,000 nang hindi mo alam kung saan niya gagamitin yung 5,000. Pwede ba yun na, pengin 5,000. Bakit? Basta lang. Pwede bang ganun? Walang gagong magbibigay ng pera na hindi alam kung saan gagamitin yung pera. Tama? O kasi, ang Office of the President, ililiquidate din nila yan eh. Di ba? Ilalagay nila sa COA, kumbaga, mag-i-issue sila sa COA, pag hinanap ng COA yung pera na yung 125 million galing sa budget na nililipat sa OVP, pag hinanap ng COA yun, ang ipangbabangga lang ng Office of the President sa COA, yung certificate na tinransfer nila yun sa OVP. So parang wag mo sa akin yan hanapin mo yan sa OVP kasi binigay ko yan sa kanya. Ganun yun. Oo. Na-allocate na. So, yun lang yung simpleng paliwanag tungkol doon na alam naman natin na naiintindihan yan ng mga gunggong na mga dilawan tae. Alam natin na naiintindihan nila yan. Pero ayaw lang nilang talagang sabihin sa tao yung totoong istorya at yung tamang istorya kasi nga nagpo-propaganda sila. Pinakamalakas na kandidato sa 2028 si Inday Sara Duterte. Siya ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Kaya kailangan, as early as now, sirain na nila. Kasi may pangarap si Risa Ontiveros. May pangarap si Erwin Tulfo. May pangarap si Raffy Tulfo. O, di ba? Kaya nga si Erwin Tulfo nag-iingay ngayon tungkol sa impeachment para siya ang pondohan noong mga di ba? Siya ang pondohan ng mga campaign funders para sa 2028. Lalo na yung mga campaign funders na alam nilang hindi sila makikinabang kay Inday Sara. Kasi marami talagang mga campaign funders na nagfa-fund sila ng mga kandidato for personal interest para yung mga negosyo nila safe. Ang problema, si Inday Sara, hindi sila makasingit. Hindi, kahit magbigay sila ng napakaraming pera kay Inday Sara for 2028, pag alam ni Inday Sara na ang purpose mo of funding her para makapag-advance ka sa iyong agenda ng business mo, hindi ka makakalusot. Remember, si Pangulong Duterte, pumunta ang ABS-CBN sa kanya, magbibigay ang ABS-CBN sa kanya ng campaign funds. Hindi niya tinanggap. Bakit? Kasi ayaw ni Pangulong Duterte na magkaroon siya ng utang na loob sa mga oligarko na yan. Kasi nakatatak na sa isip ni Pangulong Duterte yan na pag naging presidente ako, hahabulin ko kayo. Kaya nyo ako gustong pondohan kasi alam ninyo na ako yung pinakamalakas. So kung ako yung pinakamalakas na kandidato, alam ninyo na kapag tinanggap ko yung pera na yan, mananalo ako, may utang na loob ako sa inyo.
O kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte nun, hindi niya tinanggap yung campaign funds na ibinibigay sa kanya ng mga yan. O true enough, nung naging presidente siya, lahat nitong mga oligarko na ito na nagpopondo sa mga politiko, hinabol niya yung mga unpaid taxes nila. It turned out billions and billions pala yung mga hindi binabayaran na buwis nitong mga ito. Kaya walang utang na loob si Pangulong Duterte, kaya niyang kanain. Kinana niya si Gokong Wei, kinana niya si Lucio Tan, kinana niya si Mighty, yung Mighty Cigarette, di ba? Yung mga Prieto, kinana niya. Kung matatandaan ninyo, yung Mylong na government property dyan sa Makati. For the longest time, nakikinabang dyan, mga Prieto. Kinuha ni Pangulong Duterte yun, ibinalik sa gobyerno yung pagmamanage nun. Yung hulog ng mga tenants doon, sa gobyerno na ngayon napupunta. Di ba? So, yun yung real score dito. And again, tayo, bilang mga Duterte supporters, alam natin yun. And by heart, alam natin yun. Yan ang problema sa mga troll ni Bongbong. Pag tinanong mo sila tungkol kay Bongbong, wala silang alam. Yung mga vlogger nila, kapag pinag-explain mo tungkol sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos, wala. Ang kaya lang nilang gawin, balahurain ka, babuyin ka, tawagin ka by names. Pero pag dinala mo sila sa datos, pag dinala mo sila sa diskusyon, dinala mo sila sa diskurso, hindi nila kaya ipagtanggol si Bongbong Marcos. Kaya nga, di ba, inahamon natin yung mga nagtotroll dito na maglabas sila ng mga magagandang nagawa ni Bongbong Marcos. Even before, nagda-livestream pa ako sa YouTube, pag tinanong ko, maglagay kayo dyan ng mga nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas sa significant na proud kayo, wala talaga silang mailagay. And if you will notice, kaya nga sila tumawid na sa hindi vlogger Natatandaan ninyo, merong mga political vloggers na nag-BBM. Ang problema, bobo talaga. Kaya nga sila tumawid sa mga showbiz tsaka yung mga nag-a-announcer sa mga boxing. Diba? Yung mga showbiz na mga vlogger, kaya nga sila tumawid doon at doon na sila nagbayad ng mga aatake kay Inday Sara Kasi nga, naghahanap talaga sila nung matino na magiging ng traction yung propaganda nila. Yung problema, masyadong malakas ang mga Duterte Circle of Defenders and Vloggers Masyadong malalim at saka they know kung ano yung sinasabi nila by heart. Alam nila kumbaga hindi tayo napipilitan Naging mga Duterte supporter tayo, hindi tayo pinilit ng mga Duterte, binoto talaga natin 'yan at naging masaya tayo sa mga ginagawa talaga ng mga Duterte noong panahon niya Kaya alam natin kahit paulit-ulitin kahit bali-baliktarin mo, alam natin kung paano ipapagtanggol si Pangulong Duterte laban sa mga trolls Pero si Bongbong, paano mo ipagtatanggol? Yung mismong ate na ang nagsabi na bata pa lang addict na hanggang ngayon addict pa tapos hindi nagpapadrug test. Napakahirap i-defend niyan. Napakahirap i-defend na ikaw si Pangulong Marcos na pumirma ng GAA 2025. Diyan sa loob ng GAA, nandiyan yung mga insertions, nandiyan yung mga allocables. Napakahirap ipapaniwalain ng mga Pilipino na wala kang kinalaman diyan sa corruption na yan kung ikaw yung pumirma. Napakahirap nun. Napakahirap na sabihin na wala naman pirma si Romualdez sa small sabay kami, wala naman siyang pirma doon Oo, pero yung GAA may pirma siya doon. Ang pumirma sa GAA, Presidente, Senate President, at saka Speaker of the House. So whatever it is inside that GAA, meron dyan na mga kabulastugan, the fact na may pirma kayo dyan, yung may mga pirma dyan are equally liable sa corruption na nangyari sa 2025 budget na yan. Oy, Mayel Pau! Ate Mayel, thank you very much sa iyong 3,000 na pledge. 3 katao din ang mabibigyan yan sa Pasko. Kaya maraming salamat, Ate Mayel. So yun. Napakahirap. Sa totoo lang, kung hindi naman sila magbabayad sa mga vlogger na yan, hindi mag-aatubili yung mga vlogger at saka yung mga troll na yan, yung mga binabayaran, hindi mag-aatubili yan na
bumanat sa mga Duterte. Kasi mga Duterteista din yan mga yan eh. Mga Duterte supported din yan mga yan eh. O maniwala kayo, it's just that, yung pera talaga, kapag ka nangangailangan ng isang tao, tapos binigay mo yung pangangailangan, alam mo yung asong gutom, o kung sinong nagpapakain sa kanila, sa asong gutom, yun yung amo niya. Pero kapag meron ng ibang nagpapakain sa aso na yan ng mas masarap at may mas nag-alaga sa kanya ng mas maayos, ipagkakanuno ka ng mga yan kasi aso yan. Yun ang kaibahan sa ating mga Duterte. Kasi tayo, ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas. Yung loyalty natin nandoon sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022. Kasi si Pangulong Duterte kung wala naman siyang tawag dito ginawang maganda, baka isa tayo sa mga bumabati ko sa kanya. At saka nung panahon ni Pangulong Duterte, inaano natin yan. Binabatikos natin si Pangulong Duterte. Yung hindi niya pagtanggal kay Secretary Duque. Galit na galit tayo kay Pangulong Duterte niyan. Yung nangyari na hindi niya tinanggal si Duque. Binabatikos natin si Duterte. Si Bongo, binabatikos natin yan. Si Bato, binabatikos natin yan. Wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam kung Duterte supporter yan o hindi. Basta sa Banateros kasi pag tama palakpakan, pag mali banatan. Nandun tayo. Tsaka katulad niyan, di ba? Nandiyan yung nakikita ninyo na ako talaga, I am siding, not really siding and telling and saying na si Bong Revilla is not guilty. Pero matapang ako sa ganyan eh. Kay Tevez nga eh. Maraming kalokohan yun eh. Hindi ko naman sinasabi na santo si Tevez. Hindi ko naman sinasabi na si Tevez eh. Mabait na tao si Tevez eh. Pero doon sa ginawa ng gobyerno kay Tevez, doon ako hindi okay. Ginawa rin kasi nila yun kay Bantag eh. Ginawa rin nila yun kay Pastor Quiboloy. Ginawa rin nila yun kay Pangulong Duterte. Ngayon ginagawa na naman nila kay Jinggoy, ginagawa nila kay Chis Escudero, ginagawa nila kay Villanueva, ginagawa nila kay Bong Revilla. Mantakin mo, willing silang magpakulong ng mga inosenteng tao. Tapos pinababayaan nila na yung mga kriminal nagkalat, yung mga kriminal panay ang nakaw sa bayang Pilipinas, di ba? So tayo mga Duterte, wag tayong mapapagod. Wag kayong mapagod. Dire-diretso lang. Wag kayong mapagod na magtanggol sa tama. Kasi sa totoo lang ako kung hindi man tumakbo si Inday Sara sa 2028, maghahanap ako ng kandidato na alam kong kaparehas ng ng pagmamahal ng mga Duterte sa bayang Pilipinas. Kahit sino pa yan actually. Kahit dilawan yan eh. Kung makikita ko na itutuloy yung mga ginawa ni Pangulong Duterte or uulitin yung mga ginawa ni Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022, kahit sino yan. Kahit sino yan, susuportahan ko yan. Yung aking buong suporta, gagamitin ko yung aking channel at yung aking boses para ikampanya yan. Pero kung alam ko, halimbawa Duterte yan, halimbawa si Mayor Bastian, tapos nakita ko na hindi niya gagawin yung mga ginawa ng tatay niya, iibahin niya, magiging siyang parang si Bongbong Marcos, magnanakaw lang siya sa Pilipinas, ay makakaaway ako niyan kahit kumpare ko yan, si Mayor Baste. Ganun tayo. So regardless kung sino yung tatakbo, wag na tayong titingin sa pangalan, titingin tayo doon sa track record. Titingin tayo doon sa doon sa mga kaya niyang gawin para sa bayang Pilipinas. Doon tayo titingin. Doon tayo sa mga programa niya, doon tayo sa tama. So kahit sino pa yan. Kahit sino yan, kahit si si Trillanes pa yan eh, di ba? Hindi ko sinasabing pero kung halimbawa magmilagro, biglang si Trillanes tinapik sa utak ni Jesus at ginawang mabait na tao, tapos talagang isasakripisyo niyang kanyang buhay para sa bayang Pilipinas at gagawin lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte, ipakukulong lahat ng mga kriminal, lahat ng mga adik, walang korupsyon, zero corruption, dadali ng Pilipinas sa maganda, makikipag-partner sa mga mayayamang bansa sa mundo para umunlad ang Pilipinas at umabante ang Pilipinas, mag-advance ang Pilipinas sa hinaharap. Gagawin natin yan, susuportahan natin yan, why not? 'Di ba?
O, ganun lang tayo. Kahit sino pa yan. Kaya nga ako, nung si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo ng senador, dahil nakita ko yung magagandang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Oo, sabi ko, kailangan manalo ito. Isinakripisyo ko talaga ang aking buong oras noong nagdaang kampanyahan. Kahit na nakakapagod magbiyahe-biyahe, ginawa kong spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagtiwala siya at ginawa tayong spokesperson na nanliligaw sa mga kababayan natin sa mga probinsyang pinupuntahan natin. Ginawa ko talaga yun kasi naniniwala talaga ako sa governance ni Pastor Kibuloy dahil may resibo siya Maganda ang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang simbahan na kung gagawin niya sa buong Pilipinas, napakaganda kasi grabe, napakaunlad ng Kingdom of Jesus Christ kung alam niyo lang, dahil walang corruption sa kanila. Yun lang naman ang habol natin, zero corruption. Sabi nga ni Angelo Lastimosa, doon tayo sa ramdam natin yung may mga nagawang tama. Yan yung pinakamaganda. Wilbert Castro ng South Korea, mabuhay ka. Doon na tayong magpapabudol sa administrasyon na ito. Ngayon, itong mga lalabas yung mga warrant of arrest ni ganito, ni ganyan, diversionary tactic yan. Ang tawag dyan, smoke screen. Ang tawag dyan, paglilihis yan sa totoong issue ng bayan natin. Huwag natin aalisin yung focus natin. Mga bossing, huwag nating alisin yung focus natin sa totoong problema ng bayang Pilipinas. Ano yung problema natin? Mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang totoong issue natin. Ang totoong problema natin, yung mga naglalagay ng insertions, binubulsa yung pera ng taong bayan. Yan ang problema natin. Yung mga dumami na naman drug addict ngayon, dumami na naman droga, yung sandamukal na smuggling, sandamukal na krimen na ginagawa noong mga nasa gobyerno pa mismo. Yan yung focus natin. Huwag tayong makikisali doon sa yung katulad niyan, yung kay Guanzon. Kaya pinapalala nila yung issue nung kay Guanzon para tinan mo sino mga nagpapalala ng issue kay Guanzon. Nagpapalala ng issue ni Guanzon yung mga dilawan. Gusto nila kasi lahat ng sisi sa mga Duterte lang. Di bali ng magnakaw si Bongbong, di bali ng addict daw si Bongbong, basta ang importante, walang Duterte, gagawin nila yan. So, magpapakalat na kung ano-anong mga istorya, mga magpagte-trendingin na mga kung ano-anong kabulastugan para mailihis lang yung issue doon sa mga Marcos, sa Romualdez, sa mga magnanakaw. Oy, Windel, diyan sa Los Angeles, California. Ayan, kakagising na. Nasa Texas ka. Naku, na-miss ko na yung napakagandang bahay ni Pastor na tinirang ko dyan. Tumira ako dyan sa may Texas. Sa Nevada pala ako, Vegas. Sa Las Vegas pala. Diyan ako tumira sa bahay ni Pastor dyan sa Las Vegas. Napakaganda ng property. Tingnan ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy. Napakarami nilang property, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo literal napakagaganda ng mga property nila. At lahat ng yan, walang nakapangalan sa kanya kahit isa. Lahat ng properties niya nakapangalan sa simbahan. At yung simbahan na yan, lahat ng mga miyembro niyan, may ari kung ano yung pag-aari ng simbahan. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na iba talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Imagine mo si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong pero nagbibigay pa ng tulong. Alam nyo ba? Di ko alam kung pwede kong sabihin pero sasabihin ko na rin, matigas ang ulo ko kaming mga badateros, kasi di ba nasa kulungan si Pastor. Tapos nasa kulungan naman ng mga babae, yung mga sila Ate Ingrid, yung mga kinasuhan din na mga kasamahan ni Pastor Kibuloy sa kanyang simbahan. Bawat isang inmate doon sa women's jail diyan sa BJMP nag-request. May mga request sila. Para sa mga pamilya nila, nag-request sila. I think more or less mga 200 plus na mga inmates yun, na mga babae. Nag-request sila.
Alam mo ba na binibigay ni Pastor Apollo Kibuloy kung anong request nila? Oo, bilib na bilib ako. Ang daming preso. Sa mga lalaking preso, 3,000 mahigit yun. Binibigyan ni Pastor bawat isang preso. O binibigyan ng Kingdom of Jesus Christ bawat isang preso. Doon sa mga lalaki sa male ward, binibigyan ng grocery para sa pamilya nila sa Pasko. And I am telling you, hindi to worth 500. Oo, kasi nakita ko yung mga ipinamimigay nila doon sa mga inmate. Ano to, talagang pang Noche Buena na maayos na Noche Buena talaga yung ibinibigay nila O ngayon, doon sa females ward, merong 200 plus. Medyo mahal yung mga request kasi nanay, may mga anak sa labas ng kulungan, nakulong siguro sila. Mga 200 mahigit na mga inmates ito gumawa sila ng wishlist. Yung sa mga lalaki, ang ibibigay, parang grocery pack para sa mga pamilya. Takin mo, 3,000 na mahigit na mga inmates na lalaki magkakaroon. Sa mga babae, pinagawa ng wishlist dahil babae, talagang lalo na mga nanay So gumawa sila ng wishlist. Sapatos para sa anak, meron yung isa, 5 anak, isang sapatos, 5 sapatos, may bola, gatas para sa anak, diapers, suma total ganun. Ngayon, nagtaas kami ng kamay, kaming mga banatero, sabi namin, kasi taon-taon ginagawa ni Pastor yun taon-taon din namin ginagawa. Sabi namin, ma'am, tutulong po kami doon sa mga wish list ng mga inmates. Tulong po kami. So, eto na. Dinalang kami ng mga wish list ng mga inmates. Kumuha ang banateros ng tig-10 na inmate na bibigyan natin ng tulong. Kung ano yung wish list nila, nasa loob sila ng kulungan, kahit anong wish list, kahit ano, nilagay nila doon. Sapatos para sa 1-year-old, 2 years old, ganon. Pabango, shampoo, panty, basta lahat kung ano yung maisip nila nilista. Kinuha namin na kumuha kaming banateros, tig-10 kami. So, nung tiningnan ko yung wishlist, grabe, mga boss, sabi ko talaga, wishlist to, ang mamahal talaga. O sige, sasabihin ko na sa inyo. Yung sa akin lang yung nakuha ko na wishlist na 10, alam niyo kung magkano ginastos ko? Ito wag kayong maingay Gumastos ako ng 50,000 sa wishlist ng 10 inmate. Kasi ganun si Pastor Apollo Kibuloy. Money is not an issue sa kanya. Ang importante sa kanya makatulong. And natutuwa kami mga banateros kasi naging tool na din kami para makatulong. Dahil nakikita namin na ginagawa ni Pastor, sumunod kami sa yapak niya. Sabi namin, pengi din kami. Magpi-pledge kami. Nagulat talaga ako, promise. Ang mga request, branded pa. Nike, ganito, Jordan slippers. Ganun talaga, as in literal may brand. At kapag nakalagay yun sa listahan, dahil ipinangako mo yun, na gumawa ka ng wishlist, bibilin ko para sa'yo, pag nakalagay dun sa wishlist, kung ano yung brand, yun talaga bibilin mo. Bath and Body Wash, mga ganun. Yun talaga yung bibilin mo. So, ganun ang ginawa namin. Kaming lahat na banateros, kumuha kami ng mga inmates na tutulungan namin. So, yes, I spent too much doon, pero masayang-masaya ako kasi nanay yun Nanay yun, nakakulong. Imagine mo, nakakulong siya tapos makakapagbigay siya ng pamasko doon sa mga pamilya niya na nasa labas. Ang saya nun. Imagine mo, si Pastor Apollo Kibuloy lang ang nakakaisip at nakaisip nung ganun. Hindi ko talaga alam kung pwede kong sabihin to pero ganun, ganun si Pastor Apollo Kibuloy. Mahal niya kahit nakakulong siya. Kahit nakakulong siya, yung mga kasama niya sa kulungan, mahal niya Kahit nakakulong yung mga kasamahan niya, sila Ate Ingrid, mahal nila yung mga kasama nila dun sa kulungan. Matagal na nila nakasama, more than 1 year na So, nagbibigay talaga sila ng tulong sa mga mahal nila at minahal na rin nila yung mga kasama nila. Sana maging ganun din tayo. Kaya yun, naging na rin kami. Naging kaming mga banateros, naging ganun na din kami.
tumutulong na rin kami doon sa kausa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung saan kami padala ni Pastor o ng mga taga SMNI, kung saan nila kami gustong papuntahin, go kami. Kung kailangan nila kami para dito sa gawain ito, go kami. O kasi alam namin na talagang napakalinis ng adhikain, napakaganda noong kausa. O kaya talagang kami. O Ate Mayel, oo, ang galing talaga. O sabi ko nga sa iyo, hindi naman ako ganyan eh. O pero biglang alam mo 'yun. Tsaka natuto kaming magbigay. Ako noon madamot ako eh. Hindi ako masyadong ma-share ng blessings eh. Pero nung nakasama ko na yung mga taga KOJC, nagsi-share na ako ng blessings madalas kasi nung nagsi-share na ako ng blessings, naging maluwag din yung pasok ng blessings sa atin. And natauhan talaga kasi ako eh doon sa pangaral sa amin ni Pastor eh. May pangaral siya kasi sa amin eh na sabi niya sa amin, alam ninyo, ang pera, material. Ang pera dapat dumadaloy, sabi niya. Kasi kaya nga siya currency eh. Current, sabi niya. May current dapat. Yung pera dapat hindi iniipon yan. Kasi kapag inipon mo yung pera, yung opportunity mo para magamit yung pera na yun sa magandang bagay, nalimitahan mo. Versus, kung yung pera na yun, ginastos mo para sa magandang bagay, nag-invest ka, hindi sa buhay mo dito, sa mundo, kundi yung buhay mo, sa pupuntahan mo pag nawala ka. Kasi importante daw, yung buhay doon, hindi yung dito. Kasi yung buhay dito, 70 years, 80, 100, swerte ka na, yun lang, may limit. Pero doon daw sa taas, walang limit yun. Unlimited daw yung buhay natin doon. So dapat, kahit wala kang pera dito sa mundo, pero may kayamanan kang nag-aantay doon dahil yung kayamanan mo dito sa Pilipinas isinishare mo, lahat yun naka-record doon. Pagpunta mo doon, ang sarap daw ng buhay mo doon. Napakasarap daw ng buhay mo doon. Kasi dito, kahit gaano karami ang pera mo, bilyon-bilyon, daang-bilyon, 1 trilyon ang pera mo, pag natigok ka, hindi mo yan madadala doon. Wala yan value doon. Yung Ferrari mo dito, hindi mo yan madadala doon. Helicopter mo dito, hindi mo yan madadala doon. Masama niyan kung doon ka pupunta sa ilalim. Patay ka talaga. Dahil sa sobrang dami mong pera, ang dami mong sinagasaan na tao. Dahil sa sobrang dami mong pera, ang dami mong inabusong mga tao. Pagpunta mo doon sa impyerno, araw-araw kang susunugin. Imaginein mo, pag nasusunog ka daw doon sa impyerno, hindi ka nasasanay. Di ba, merong sakit na kapag araw-araw mong nararamdaman, nasasanay ka na. Parang nagiging ka ng manhid. Doon daw sa impyerno, hindi ka daw magiging manhid. Kung gaano kasakit yung unang paso sa'yo, buong buhay mo. Buong buhay mo, pinapaso ka. Doon, which is eternal. Eternal life daw yun. Buhay na walang hanggan yun. So, habang panahon, sinusunog ka doon. Versus, habang panahon na nandoon ka sa langit, masaya, provided lahat, yun daw ang dapat na ini-invest mo. Kaya, pag meron kang pera dito, make sure na gamitin mo yung pera mo, yung yaman mo, para yung mga tao sa paligid mo, yumaman din. Gamitin mo yung blessings mo para mapag-share ka din ng blessing sa ibang tao. And malay mo, yung magandang blessing na ibinigay mo sa ibang tao, ipipay forward nila yun, magbibigay din sila ng blessing sa ibang tao, at yung mga na-blessan nila, ibibless din yung mga ibang tao na nasa paligid na paying it forward. Imaginein mo, lahat tayo, kung ganyan ang mentality, maganda ang buhay natin pare-pareho, maganda ang bayan natin Pilipinas. Ganyan din sa leadership. Kung lahat ng pera ng Pilipinas nilalagay mo sa tao, nilalagay mo sa mga Pilipino, o di yung mga Pilipino, maalwan ang buhay nila, maganda ang buhay nila, makakaroon sila ng opportunity na makatulong din sa mga kapwa nila na medyo hikahos, di ba? Ganun lang yun. So nung nalaman ko yun kay Pastor, naging ako, nagsishare ako ng blessings, nagbibigay ako sa mga kakilala ko na nangangailangan, sa pamilya ko. Kasi sabi ni Pastor, yung tithes daw kasi hindi naman yan kailangan laging sa simbahan eh. Sabi niya, yung ginagawa mong pagtulong sa family mo,
ginagawa mo pagtulong sa kapwa mo, form of tithes na yan eh. Oh, ano na yan, naka-record yan sa taas. Lahat ng pera natin, lahat ng meron tayo dito are all material things. Hindi natin yan kayang dalhin doon sa kabilang buhay. Kaya make sure na if you are blessed now, maging blessing ka din sa iba. And kaming mga banateros, tinatry namin gawin yun. Tinatry namin na maging blessing kami sa lahat ng mga nakakakilala sa amin. Kaya nga sabi ko nga, even di naman tayo nakakayamanan, kung meron tayong konti, share tayo ng blessings. Ako ganun. Nakaanuhan ko na yun. Nakuha ko yan sa KOJC. Nakuha ko yan sa KOJC. Dahil talagang napakalaking tulong at nagbago talaga yung buhay namin. Lahat kaming mga banateros noong nagsakripisyo kami para sa ipaglaban ang mga taga KOJC. And talagang yun. Kaya nga lagi kami sa tuwing meron kami mga blessings na nare-receive, kahit ano pa yung blessing na yan, lagi kami nagpapasalamat kay Pastor. Kasi talagang lagi kaming thank you Pastor, because alam namin na kasama kami mga banateros sa dasal na ipinagdadasal ng lahat ng mga taga KOJC at syempre ni Pastor na din. So dami namin natututunan doon. Kahit hindi kami taga KOJC, kahit hindi kami mga member ng simbahan ng KOJC, family ang turing namin sa kanila. Kahit sa ayaw at sa gusto nila, pamilya talaga ang turing namin sa mga taga KOJC. So, yun talaga yan. Sabi ni Cindy, the more you give, the more you receive. Ano lang yan, what goes around comes around. Kung ano yung tinatanim mo, yun din yung aanihin mo. Kung nagtatanim ka ng mabuti sa buhay mo, mabuti rin yung mga ibabalik sa'yo. At ang Panginoon, pagka nagbalik yan, laging times 10, tenfolds. Hindi yan siya babalik ng isa kung ano yung shiner mo, yun lang din ibabalik niya sa'yo, hindi. Laging yan. Laging 10 ulit yan. Ganun yan, di ba? We are one big family, sabi ni Windel. Yan si Windel, taga Amerika yan. KOJC, grabe yan. Noong nandiyan ako sa Amerika, hindi ako pinabayaan yan. Kung saan kami. Pero Boss Windel, pupunta ako ng Amerika next year. Talagang, baka hindi na muna ako mag-Japan next year. Sa US muna ako. Kasi may pangarap kami ni Windel eh. Ang pangarap namin ni Windel, maikot yung from East Coast to West Coast. Maikot yung Amerika. Maglaland trip lang kami. Maikot yung Amerika. At ikutin lahat ng mga KOJCs and KLCs dyan sa Amerika. So, bucket list ko yan. So, hopefully next year, nag-iipon ako ng pamasahe para magpunta ako dyan. Kasi meron naman akong multiple entry visa sa US. So, makakapunta tayo dyan. And hopefully, maka-side trip din tayo ng Canada. Kasi, gusto rin nating ma-meet yung mga taga KLC dyan sa Canada. Di ba? Ganun lang yan. Di ba yun ang natin, Windel? Nagdadrive kasi kami ni Windel, yun yung pangarap namin. Sabi ni Windel, kayang-kaya ko yan. So, yun. Di ba? Saya ng kwentuhan, ganito lang. Good vibes lang. Yung mga troll, pabayaan yan. Hindi sila importante, kita mo na. Wala yung mga troll. Di ba? Ganyan lang yan sa umpisa. May ingay yan. Pero, ang hirap naman kasi na nag-aano ka. Parang lumilindol dito sa Japan. Anyways, ang hirap naman kasi na paulit-ulit yun lang yung chat mo, di ba? Wala namang wala namang mga katuturan yun. Ayan nga, puta, lumilindol nga. Ayan ang lakas. Lumilindol ngayon dito sa Tokyo. Ayan ang lakas Kita nyo? Ang lakas ng lindol. Ang lakas po ng lindol ngayon. Diyos ko naman, lagi na lang pag nagla-live ako sa ibang bansa, lagi na lang lumilindol. Nung nag-live ako sa Thailand, ang lakas ng lindol Ayan Allah. Wait lang. Ang lakas. Magdasal muna tayo kasi lumilindol. Lord, sana safe kami. Sana walang mangyari. Ang lakas, sobrang lakas Ayan, ang lakas. Gumaganon pa sa labas
Yung ano ninyo, yung ano, yung kortina. Wait lang Ayan oh. Ang lakas ng ugoy oh. Kita nyo? Ayan oh. Ang lakas ng ugoy oh. Oh, kita nyo yung ano nung kortina. Ayun oh, ang lakas oh. Ayan. Ayan na, medyo humihina na. Lakas. Medyo humihina na, pero meron pa rin, hindi pa humihinto. Pero parang malakas pa rin to Dahil lang, silipin ko lang yung kung may mga ano na dyan sa baba. Baka mag-alarm tong hotel. Baka bumababa. Pero okay lang yan. Pray lang tayo. Ano naman. Sanay naman actually sanay naman ang Japan sa lindol. Pero hindi pa humihinto. Ang tagal na. Malakas, malakas. Lang yan, ayaw huminto. Magnitude 6 daw. Lakas nun Hindi, lakas talaga. Ayan. Parang humina na. Nasa ano kasi ko top floor ako. 17th floor tong hotel. Nasa 16th floor ako Grabe. Anyways. Umano pa rin lumilindol pa rin Pero malakas talaga nung nasa Thailand ako. Sobrang lakas ng lindol doon. Anyways, ayun nga. Baka magpababa itong hotel. Ewan ko kasi sa atin sa Pilipinas, di ba? Bumababa pagkatapos ng lindol. So, baka ganun din dito. Kaya, maya-maya i-end na natin to. Anyways, it was a such a good kwentuhan session with all of you guys. I hope na magawa natin to madalas. And as always, tayo. I will also upload this in Facebook kasi napakamakabuluhan itong ating kwentuhan Basta dito lang ako sa Facebook magla-live tapos i-upload ko na lang sa YouTube kasi yung YouTube ko upload na lang yan. Masisira kasi yung algorithm ng YouTube pag nag-live ako. So yung isang channel ko, yung Postlada 2.0, doon ako magla-live paminsan. Para meron kayong mapanooran ng live. Minsan kasi masarap din masarap din na may kakwentuhan diyan sa comment section. 'Di ba? Keep safe. Madami pang babanatang mga korapya. Hindi tayo matatakot. Sobrang delikado nitong trabaho natin. Sobrang delikado nitong nitong ginagawa natin. Again, napakamakapangyarihan ng kalaban natin. Hindi natin alam kung hanggang saan aabot itong pakikibaka natin laban sa mga tiwali sa gobyerno. Pero tuloy lang kasi kapag sa Tokyo magnitude 2 to 3, hindi malakas, hindi lang magnitude 2 to 3 Pero huminto na. Thank you, Lord. Huminto na. So, i-like and i-share ninyo itong vlog na ito. Maraming salamat sa inyo. And lagi kayong manonood ng mga content natin sa YouTube. Kasi yung YouTube natin nire-report Kaya naggagawa ako ng isa pang account kasi nire-report. Kasi grabe yung views ko dati dun sa YouTube Nagto 200, 100,000 yun daily Pero ngayon talagang makikita mo parang may nagre-report kasi humina talaga parang basic natin mga 20 to 30,000 lang dati. Ano lang yun, saglit lang yun, kalahating araw lang yun. Nag-views tayo ng 100 plus noon Kaya nire-report yun. So, i-share ninyo yung mga uploads, contents natin sa YouTube. Kasi pagka hindi nyo na pinanood yan, hihina yung boses natin. Hihina yung ating, yung ating paikipaglaban. So, make sure na kayo, na manonood kayo, mag-share kayo, at saka yung mga uploads. Lahat ng mga banateros, i-follow ninyo sa social media. And lahat ng mga content natin sa social media, pagmumura natin sa mga demonyo sa bayan, i-share ninyo para makarating sa
makarating sa lahat at malaman ng lahat ang mga nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas. Sa Aomori, malakas 6. Dito malakas din eh. Pero parang hindi naman nag-ano yung mga tao. Pero malakas, umuugong. Dug, mga ganun eh. Parang may nagtatalik ng mga elepante, mga 100 elepante. Yan, nandiyan dyan sa may natin, sa may screen natin yung ating GCash. Kung ano yung makolekt natin until December 2023, ipapamigay natin yan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng kulang yung kanilang pang Noche Buena. Kayo naman, alam nyo naman na afford nyo naman yung Noche Buena. Huwag na kayo sumali, iwanan na natin yun sa mga talagang nangangailangan. Okay? So maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Salamat sa inyong paglalagay dyan ng mga pag-uusapan natin. 2 to 3 lang daw Tokyo. Pero ang lakas nun, hindi 2 to 3 yun eh. Lakas, nakita nyo naman yung ugoy nung kortina, di ba? Lakas. Basta, ingat sa lahat ng mga banateros, sa mga banateros dito sa Tokyo, makita-kita tayo. Nandito tayo ngayon sa Kabukicho, Shinjuku area. Kapag nagkita-kita tayo, may shock yung mga building kaya malakas. Ganun ba yun? Maraming salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa banateros. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Peace!